Yo, what's up YouTube? Ayun, magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong sulok ng mundo. Yung mga OFW natin, kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Ayun. Ang video na to hatid natin kay Des TV na naman tayo. Pasok! At kung kayo pa ay bago sa ating channel, paki-subscribe, comment, like at pa-click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. Ay, Diyos mio, Marimar. Showbiz na naman tayo. Ayun. Pasok! Wala na tayong patubig-tubig pa. Silipin na natin ito. Baka masilip pa ito lang iba. Lahat, magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid ng mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa naging aksyon ng MTRCB sa lubid issue ni Joey De Leon. Di po ba nagbaba sila ng statement ang MTRCB kakapon na kung saan nakapaloob sa kanilang statement na susuriin nila kung may nalabag ba ang sinabi ni Joey De Leon sa kanilang pamunuan. Ngayon, ang ginagawa po ng ilang mga netizen, binabatikos yung unang hakbang ng MTRCB na kesyo hindi daw aaksyonan ito hanggang sa magkalimutan na. Paano po aaksyonan ang sinabi ni Joey De Leon? Yan, action na lang, Waj. Wait lang. Grabe, no? Talagang hanap palang butas. Diyos mio, Marimar. Kung wala namang mali siya doon. Hindi po ba? Ito mga kalaban lang ng TVJ ang nagbibigay ng mali siya sa pag-asang mapabagsak po ang show ng TVJ. No? Kaya kahit walang mali siya, pinapag-trend nila. Mabuti na lang marami pa din pong mas malawak ang kaisipan dahil alam nila kung may nalabag ba si Joey or wala sa sinabi nitong lubid. Katulad na lang ng ilan sa sinabi ng mga nasa comment section na ito mula po sa isang FB page ng news site. Ipapakita ko po sa inyo yung mga comment nila dito. Sabi ng isa dito, may masabi lang sila, hanap ng mali. Walang mali. At masama sa salitang lubid. Hirap na pala mag-joke sa panahon ngayon. Joke lang. Pag sa kasal, saan ba sinasabit yung lubid? Sa paa? Di ba sa leeg naman talaga yon? Ang tinutukoy ni Mr. Joey De Leon at ako, nagsabit ako ng lubid sa leeg, wala namang nangyari sa akin. So yan po yung sinasabi ko. 'Di ba? Binibigyan po agad nila ng kulay itong sinabi po ni Joey De Leon kahit wala naman talagang mali siya. Sabi pa ng isa dito, di na sila nasanay kay Henyo Master Joey De Leon. Palabiro talaga yan, yung ibang mga televiewers lang talaga sobrang makapuna sa kanya. So, konting kembot lang daw po ni Joey De Leon, binibigyan agad ng mali siya. Tama po kayo dyan sa sinabi po ninyo. So, ganyan po sila ka Gina G na hanapan po ng butas ang E80 sa pag-asang maiganti daw itong It's Showtime, no, na binigyan po ng MTRCB ng 12-day suspension. So, bakit sa E80 po nila isisis yun? Hindi po ba dapat isis yun ay sa may mga gumawa ng violation na yon? Bakit E80 yung tinitingnan nila? Hindi po ba? So, itong mga haters lang naman talaga kasi yung nagbibigay po ng mali siya. Ang malala pa dyan, itong ilang mga taga-Twitter gustong ipasuspindi po ang TVJ at ang E80 ng 12 days daw, katulad ng kay Vice Ganda. Kinumpara na naman nila sa violation ni Vice ang issue ngayon. Samantalang mas marami pong violation itong si Vice, no, kaysa po dito po sa E80. Ang E80 ay nung July lang, di ba? So, narito po yung ilang komento ng haters para po sa E80. Sabi dito, dapat lang na masuspinde for 12 days tulad ng ginawa sa It's Showtime. Mas malala sinabi ni Joey De Leon daw, may sinabi din daw na anong word
si Joey habang live. So ipakita nyo po sa akin yan kung may sinabi ba talaga siya, no? Yes. Hindi ko kasi nabalitaan yan. Sabi pa ng isa dito, Hais, ano naman kayang palusot ni Lala dyan dahil sa bias silang pag-atake sa karibal ng show ng tatay niya, edi ngayon bantay at napupuna na ang mga aksyon ng EAT. Hindi tulad dati. Ano ba lang, So si ano ba nangyayari sa mga kalaban na yan? Ano namang mga patrutsada nila ka Joey? Diyos mio, Marimar. Wala namang violation doon. Para lubid lang. Ginawan na agad ng issue. Ay. Ano? Tanga to. Nag-comment nito. Tuloy na natin. Yan po nila kagustong masuspinde ang EAT at ang TBJ. Yes, kasi alam mo, malakas na sila eh. Ganon yun. So, kala mo, ang laki po ng nagawang kasalanan ni Joey, no? Dahil lang sa lubid na yan, na para bang nabawasan ang pagkatao nila sa sinabi ni Joey De Leon na lubid. So, naniniwala akong wala pong masamang sinabi itong si Joey De Leon. Yes, At dapat, correct ka, Dios. hindi siya dapat bigyan ng parusa o ang EAT dito. 'Di ba? Dahil ang dapat bigyan ng parusa dito ay yung mga nagpapatrend po ng ganitong issue kahit wala namang mali siya doon. Kasi nagkukos sila ng gulo sa social media, 'di ba? Dahil sa video na pinakakalat po nila yung mga tao sa lahat ng social media platform, eto na lang po yung pinag-uusapan at kung ano-ano ang mga sinasabi. May nagkakaawayan pa nga po, 'di ba? So sana may batas din sa na ganito, no, yung nagkakos ng kaguluhan dyan po sa social media. 'Di ba? Disturbance ba yun? Samantalang pag-usapan naman natin ang ranking po ng EAT for September 22, 2023 sa ratings nila na 4.3. So narito po ang mga programa sa ating bansa. 31 program ata ito na kung saan ang EAT po ay pang 13 spot. At ito namang Tape Bulaga ay pang 14 at ang Showtime ay pang 19. So abangan natin yung pang 23 araw ng Sabado dahil mataas po yun. Dahil sana pasok po yun sa top 10, ano? Dahil 5.4 yung ratings nun. Para po yun sa September 23, 2023 kasi talagang tinutukan po ang araw na yun ng pagpasok ni Atasha, John. Ayan, pagpasok ng ads. Sa EAT, sa Gimme 5. Samantalang ayon naman po sa isang article na ito, Atasha, mahawa kaya sa kakengkuyan nitong si Mendoza daw. Katulad ng lahat ng Legit Dabarkads, masaya ring winelcome ni Main Mendoza ang bago nilang kapatid sa EAT na si Atasha Mulak. Pagamat absent si Mengay last Saturday, kung kailan ipinakilala ang dalagang anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez, ginamit naman niya ang kanyang social media si Main Mendoza po para maiparating sa new co-host nila ang kanyang mainit na pagbati rito. So marami din po talagang nag-aabang ng pag-cross ng landas nila Atasha Mulak at Main Mendoza. Alam kasi nilang riot ito pag nagkataon. Dahil parehas witty ang dalawa at kalog kengkoy. Kaya siguradong magugustuhan ng mga manonood ang mga magiging eksena ni Main Mendoza at Atasha Mulak dyan po sa EAT. Sa mga nagtatanong kung saan ilalagay si Atasha Mulak na segment, natin yan. So malalaman po natin yan kasi ang sabi ng ilan, may naririnig po ako, no? May hinahandang pakulo ang TBJ para po kay Atasha at yan ang dapat natin abangan. Alam naman natin ang TBJ, mahilig po yan mangbulaga. Kaya nga sila ay tinaguri ang Itbulaga. Sila yung mukha ng Itbulaga dahil napaka-creative po nila. So exciting po itong mangyayari, no, kay Atasha dyan sa EAT. At abangan po natin yan kung ano na naman yung bagong pakulo na niluluto po ng TBJ para po dito sa bago nilang co-host na si Atasha. And I'm sure pag nilabas po ng TBJ yan ay siguradong mamahalin na naman at pag-uusapan na naman ang bubuuhin or mabubuo ng TBJ para po kay Atasha kung segment man yan or bagong pakulo man yan, tsak trending na naman po yan pag nagkataon. Kaya abangan natin ang mga susunod na kaganapan kay Atasha dyan sa EAT. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Ayun, isa na namang panibagong video ang ating natapos. Sana may napulot kayo, chismis.
Ang video na to ay kay Girls TV po guys. Ilagay ko lang po sa description ng kanyang channel. At pakisubscribe, pakibisita na lang po. Ayun. Isingit na rin ang aking channel. Pakisubscribe, like, click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun, hanggang dito na lang po at God bless. Ingat po kayo. Keep safe. Bye-bye.